Kapag may mangyaring emerhensya habang nagtatrabaho sa bukirin, kailangang tumawag sa 119 para humingi ng tulong. Sa pagkakataong ito, dapat ipaalam ng tama ang lokasyon ng pasyente. Kung hindi alam ang address, gamitin ang pinakamalaking gusali sa paligid, barangay hall, pangalan ng kalsada, o mga coordinate ng highway upang makahanap ng impormasyon at i-on ang location service ng smartphone. Kung nakakita ng impormasyon na makakatulong sa pagtukoy ng lokasyon, gamitin ang smartphone upang kumuha ng larawan at ipadala ito sa 119 sa pamamagitan ng text messaging. Sa pagkakataong ito, kung maaari, isama rin ang kalagayan ng pasyente sa larawan, at kung nais iparating ang eksaktong sitwasyon sa lugar, maaari ring mag-video call sa 119 at i-report ang insidente. Kung huminto ang tibok ng puso ng pasyente, dapat isagawa ang cardiopulmonary resuscitation, CPR, sa loob ng 4 na minuto. Kung lumampas ng 4 na minuto, magkakaroon ng pinsala sa utak, at kung lumampas ng 10 minuto, tumataas ang posibilidad ng pagkamatay. Una, bahagyang tapikin ang balikat ng pasyente habang tinitingnan ang kanyang reaksyon. Hello, hello. Ayos lang ba kayo? Sa nakasuot ng salamin, paki-report sa 119. Ihiga sa tamang posisyon at suriin ang paghinga. Kapag nakumpirma ang cardiac arrest, isagawa ang chest compression. Ay patong ang 2 kamay sa tamang compression points at isagawa ang compressions. Sa panahong ito, ang siko ay dapat manatiling patayo, vertical, at i-pump ng malakas at mabilis sa lalim ng mga 5 cm, mga 100 hanggang 120 beses bawat minuto. Ulitin hanggang sa magkamalay ang pasyente o dumating ang mga paramedic, at kung kayang isagawa ang mouth-to-mouth resuscitation, magsagawa ng 30 compression sa dibdib at 2 mouth-to-mouth resuscitation. Ang tamang CPR sa loob ng 4 na minuto ay isang paraan upang magligtas ng buhay.